Bago ang lahat, umpisahan ko muna yung NBA story sa mga bagong rookie papasok ng 2026-27 season. Unahin ko na yung number 3 overall. Ang player na pinili ng Memphis Grizzlies, siya yung anak ni Carlos Boozer na dating All-Star at legend ng Duke, si Cameron Boozer, ang youngest player din na napili sa first round ngayong taon. 18 years old going 19 sa July 18. Batang-bata at ideal yung age para sa mga draftees ngayon. Mga 4 years ago pa lang, trending na agad yung dalawang magkapatid na Boozer na magiging top pick. Pero yun, mostly nakatuto kay Cameron. Nauna ko pa nga nakilala yung Boozer twins kesa kina Flagg at Divansa, or hindi ko lang pinapansin yung ibang player. So back to basic muna. Ito yung mga bagay tungkol kay Cameron Sikander Boozer, ang bagong player ng Memphis na pinanganak noong July 17, 2007 kasama si Caden. Kasi nga kambal silang dalawa. 13 months kasi yun after ipanganak din yung panganay na si Carmani Boozer noong May 31, 2006. Mali pa ata ako ng bilang ng buwan, basta lagpas 12 months yun. Na-diagnose kasing merong sickle cell disease itong si Carmani, genetic blood disorder. So nabasa ko lang to hindi ako doktor or nurse. Hindi ko sigurado yung mga terms dito medically. Dapat hindi na magtatagal ang buhay ni Carmani kasi nga walang cure para sa sakit niya. Pero yung nanay ng Boozer twins naghanap ng ibang treatment at nakita doon na pwede ang bone marrow transplant or stem cell na dapat makukuha sa kapatid ni Carmani na match sa kanya. Ang gagamitin doon, umbilical cord. Nakalimutan ko Tagalog doon Pero dahil merong sickle cell disease si Carmani na based sa medical record din ni Carlos Boozer at asawa niyang si Sisi, merong kasi silang traits ng sickle cell disease. Hindi pwedeng basta natural na lang gagawin ng mag-asawa na bumuo ulit ng isang batang magiging kapatid or sasagip kay Carmani na based sa mga article na malamang mangyari magkaroon din ng parehong sakit ni Carmani yung ipapanganak na kapatid niya. Kaya ang ginawa ng mag-asawa, dumaan sa medical procedure or kaya laboratory, hindi ko rin sigurado kung anong terms, para mamili ng good cell na ilalagay sa nanay ni Boozer. Or dumaan sa IVF si Boozer. Pinili ang mga good fertilized egg or embryo na completely walang sakit at perfectly match kay Carmani. Ito lang yung pagkakaintindi ko doon dahil sabi ko nga medical terms na to. 20 eggs or embryo kasi talaga yung napili. 10 doon ang nilagay sa nanay ni Carmani. 2 ang nabuo, si Caden at si Cameron, kaya naging kambal. Technically, genetically build si Cameron at si Caden or pinili sila sa laboratory katulad ng conspiracy kay Yao Ming dati. Pili yung Boozer twins sa betlog ng tatay nila. Kaya nga ang biro ng kapatid ni Carmani, ipinanganak lang si Cameron at si Caden para sagipin ang buhay niya. Or gamitin lang yung umbilical cord ng dalawa. Hindi talaga maging build sa basketball. Si Carmani ang layo ng build niya kay Cameron, Caden at Carlos Boozer. Pero parang mas malapit siya kay Caden. Dahil technically, pinili na walang sakit, walang defective, or kaya good cell sina Cameron at Caden nung ipinanganak sila. Hindi naman kasi talaga cell yung tamang terms doon. Madidilaw lang ako kapag sinabi ko yung tamang terms. After naman kasi ipanganak ni Cameron at Caden, 1 taon din ang makalipas, gumaling na yung kapatid nilang si Carmani. At makalipas lang din ng ilang taon, si Cameron halos katulad ng build ni Carlos Boozer. 6'9" na 258 pounds ang timbang at halos man-child. Saka kung titingnan kasi yung itsura ni Cameron ngayon, parang hindi siya 18 years old going 19, kundi nasa mid-20s na or early 20s ang edad. Mature na mature yung katawan niya. Maaga kasing na-develop ang katawan ni Cameron at ni Caden. Maaga din sila naging prospect dahil nung nangyari ang timeline na pinanganak yung 3 Boozer, nasa Utah Jazz din itong si Carlos Boozer at isang all-star na player. Ang Boozer brothers, top prospect agad dumating sa high school, pero mas top prospect si Cameron kumpara kay Caden. 14 years old pa lang si Cameron, 6'8" na ang height. Kaya nga akala dati tatangkad pa siya hanggang 7-footer. Pero maaga lang talaga ang pagtangkad ni Cameron. Mostly yung mga player sa US, sa sophomore year tumatangkad.
Pero si Cameron matangkad na agad pagdating ng high school. Si Caden parehas din na edad, 6'4 ang height. Hindi na rin nadagdagan. Silang dalawa nanalo ng 4 na sunod na state championship at napili si Cameron bilang Gatorade Player of the Year sa edad na 15 years old. Sophomore year pa lang yun. Nag-average siya ng 21 points, 11 rebounds at 4 assists per game. Yung batch pa ni Cameron na ni Caden, mga bigatin pa yung mga top prospect nun. Kasama sina Dylan Harper, Ace Bailey, yung mga player din na napili ng 2025 at 2026 draft. Kaya parang bigatin agad yung competition nung batch ng 2025 at 2026 kasi sila rin naman ang naglalaban dun. Kumbaga mga palaban yung nakakatapat din ng Boozer brother. Naging member din sila ng Team USA. Alam ko kasama siya dun sa tumambak sa Batang Gilas nun kasama si Bryce. Nanalo ulit si Cameron ng Gatorade Player of the Year sa kanyang senior year ng 2025. 2 taon siyang nalibre ng Gatorade. Yung kasi ang premyo nun. Ang naging coach din ng 2 Boozer, yung nanay nilang si Sisi. Ito kasi yung binabanggit ni Malika Andrews. Na kinainisan na naman siya ng mga fans, kaya siya nagkakaroon ng sumpa Ayaw daw kasing banggitin yung pangalan ni Carlos Boozer, parang merong hindi magandang nagawa. Si Sisi Boozer ang unang coach, trainer at organizer ng Boozer Twins dahil nung naglalaro pa kasi si Carlos Boozer, busy talaga siya sa kanyang karir kaya ang mostly nagdadala sa mga tournament at nagte-train sa magkapatid na Boozer yung nanay nila. Siya din minsan ang acting coach. Si Carlos Boozer naman habang nagte-train, yung magkapatid kinokopya yung training routine ng tatay nila habang nasa NBA pa. Dahil si Carlos Boozer until 2015 naglaro sa NBA at noong 2017 naglaro naman siya sa China. Kaya mostly dominante yung Boozer twin, particular si Cameron. Kaparehas siya ng tatay niya parang pinagbiyak na bunga. 2 teams yung naghabol sa kanila sa college, ang Miami kung saan andun ang GF ni Cameron bilang cheerleader at yung Florida ang lugar naman kung saan sila nag-high school. Pero mas pinili nila ang Duke University dahil dun naglaro at legend yung tatay nila. Sa Duke, high-scoring big man si Cameron, top prospect pa rin. 22 points, 10 rebounds, 3 assists, 1 steal, 55 and 39%. Alam nyo na ang nangyari doon, nagkaroon ng late error si Caden nung Elite 8 sa dying seconds versus Yukon. Panalo na, dapat yung Duke. Kaso dahil sa turnover ni Caden, natalo pa. Si Cameron ang isa pa rin sa best player nun. Papasok ng bagong era ng Memphis, si Cameron doon masusukat ang development niya. At kung magta-translate ang laro niya mula high school papuntang college at ngayon sa NBA, mabilis kasing ma-develop ang katawan niya dahil nga 14 years old, mature height niya ang 6'9". Isa pa, baka doon din mabago ang isip ng Memphis na i-retain si Ja Morant kasi may bago silang batang prospect. Isa pa doon, wala na si Triple J at Desmond Bane. So hanggang dito muna at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.